Smuggle, 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 smuggle. Para sa Rated X numero 49, ka-Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muling sumasa inyo para hatidan kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. At para sa episode na ito, narito ang ating mga headlines. Investigasyon ng Bureau of Customs kontra recycled vapes, sinisimula na. Aabot sa 117 million pesos ang bayarin sa BIR ng vape bodega na nahulihan ng mga illegal vapes sa Maynila. Barangay Captain, sabit sa Yossi Smuggling. Hinuli ng NBI sa isang entrapment operations sa Santa Rosa, Laguna. At para naman po sa ating infographic of the week na inyo pong marireview sa facebook.com/ekisasmuggling, that's facebook.com/ekisasmuggling, narito. Yossi Smuggling plus Pogo no-go sa Iloilo City. Magugunita nung nakaraang episode atin pong binalita ang pagkakadakip sa isang Chinese national at sa isang Ilonggo na naglalako ng peking sigarilyo. Yung Ilonggo, yung pong pumupunta sa mga sari-sari store at nang siya ay masukol, itinuro niya kung saan siya kumukuha, kaya nahuli po yung Chinese national. Pero makalipas po ang reglementary period, ay ito po ay pinakawalan sa kanilang selda dahil nga po hindi ho nasampahan agad ng kaso. Kaya ang mangyayari ay ito isasampahan through regular filing. Kaya po sabi ng aming kongresista na si Congresswoman Baronda, pinalalahanan niya ang kapulisan, particular ang Special Operations Unit, na sampahan na agad itong dalawang peddlers ng peking sigarilyo. At ganun din po ang instruction ng PRO6 Commander na si Jack Wangki, Police Brigadier General Jack Wangki, na sana ma-expedite ang pagkaka-file ng kaso, kaukulong kaso, doon po sa mga smugglers, mga nagbebenta ho ng peking sigarilyo. Kaso nga, sabi ng Special Operations Unit na hindi daw nila na-file dahil nga nagkaroon ng turnover. Yung dating commander ay na-relieve at kapapasok lamang nitong July 29 ni Gilbert Mendova. Colonel Gilbert Mendova, at siya po ang pumalit. Noong July 29 lamang po siya nag-assume ng kanyang office. At sinasabi ni Gilbert Mendova na yung mga sigarilyo ay pinadala pa sa Maynila para ma-authenticate, ma-validate na yun nga ay mga peking sigarilyo. Ngayon, ang sabi naman ng kapulisan, bakit daw ito'y matagal? Dahil ang Special Operations Unit ng PNP ay wala po sa jurisdiction ng Region 6, kundi ang jurisdiction po niyan ay nandoon sa Camp Crame. Kaya ang mga direktiba, mga hakbang, ang palitan ng mga instruction ay mula po doon sa Special Operations Unit na ang coverage po nito ay ang buong Visayas, Region 6, 7, and 8. At doon po sila nagre-report sa Camp Crame. Bagaman, meron po silang himpilan, meron silang opisina dito po sa Camp Delgado. So yan po ay isa sa mga masalimuot, na mga pangyayari kung bakit po hanggang sa ngayon ay hindi pa po nakakasuhan ito pong dalawang traders ng peking sigarilyo. At para naman po sa balitang bagong huli, sa Taytay, Palawan, dalawang sasakyan, punong-puno ng smuggled cigarettes ang nasukol. Nasa balt ng kapulisan. Ito po ay bunga ng isang eficienting intel report. May nakakita, nagdidiskarga ng mga smuggled cigarettes o kahon-kahon ng sigarilyo galing sa isang fishing boat at
inililipat sa dalawang sasakyan. Narito ang sasakyan, makikita. Isang Kia van at isang mini truck, punong-puno. Kaya po nagsagawa po ng checkpoint ang pulis at doon naharang ang dalawang sasakyan sa Barangay Bantulan, Taytay, Palawan. Yan po ay ayon po sa direktiba. Mahigpit na direktiba ng Palawan PNP na tugisin ang mga traders, smugglers ng sigarilyo. Kaya lang dito sa istorya sa Taytay, Palawan, nakatakas daw yung may-ari. Nakatakas ang may-ari. Ang nahuling 10 pahinante, yung mga helper, yung driver, pero yung may-ari nakatakas daw Pero dito sa Kalatagan, bagong huli rin yung ito. Noong July 31 nangyari, sayang at nakumpiska ang silver color na Fortuner na punong-puno naman ng smuggled cigarettes din at counterfeit cigarettes, mga peking yosi. Ito, ayon po dito sa ulat, nasabat din ho ng kapulisan dahil nga rin po sa isang intel report, sinumbong ng isang kagawad ng Bureau of Customs nang makita niyang may kinakargang kahong-kahong ng sigarilyo doon sa isang Fortuner. At siyempre, nagsagawa na ng checkpoints ang kapulisan at nahuli, nasabat doon po sa Kalatagan, Batangas. Sinabi sa ulat na ito na ang Fortuner na may laman ng sigarilyo ay balak daw pong i-distribute ang peking sigarilyo sa Kalatagan, Batangas, maging ito raw po ay isi-ship out papunta po sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Payo po ng inyong lingkod para dun sa mga naninigarilyo, alam nyo naman po ang lasa ng inyo pong tinatangkilik na brand. Maliban po dun sa smuggled maliban din po sa mga peke. Pero kayong mga maninigarilyo na tumatangkilik sa mga legitimate na brand, alam nyo po ang lasa niyan. Kapag kayo'y napabili at napansin nyo na masama ang lasa ng inyong tinatangkilik na brand, ay alam nyo na pong peke yon. Huwag po kayong mag-atubili. Again, inuulit ko, huwag po kayong mag-atubiling balikan yung sari-sari store na pinagbilan ninyo at sabihin dun sa tindera, sa may-ari ng sari-sari store, peke itong sigarilyo mo. Huwag po kayong mag-atubili. Isoli po ninyo yan. Kung nakabili po kayo ng isang kaha, isoli po ninyo yan. Kung nakabili kayo ng tingi, humingi kayo ng refund. At kapag pumalag yung sari-sari store owner, magsumbong ho kayo sa pulis. Sigurado, manginginig ang kanilang mga tumbong. Dito rin sa Kalatagan, mukhang wala rin hong nahuling may-ari ng sigarilyo Pero ang masakit ho dito, kumpiskado na yung sigarilyo, mga sigarilyo 16 na master cases, kumpiskado pa ho yung sasakyan. Kaya, ayan ang bagay sa inyo. Yan ang bagay sa inyo. At sinasabi rito, ang inventaryo ng nasabing mga nakumpiskang ebidensya at mga marka ay ginawa bilang kapalit ng pag-aresto na sinasakyan ng barangay councilor at ng mga naarestong suspect. May kasabwat, may barangay councilor. Kaya daw dyan, sa Bustos, Bulacan, ang sabi po nung isang mamamahayag, talamak din daw po ang pagtitinda ng mga smuggled at peking sigarilyo dahil daw po sa isang government official na pinaniniwala ang protektor. Atin naman pong takuan sa Santa Rosa, Laguna. Dahil po sa isang entrapment operation ng NBI, mga biyahero na galing po ng Bulacan, presumably galing ng Bulacan, binyahe yung peking sigarilyo, smuggled cigarettes, papunta po ng Santa Rosa, Laguna. Paano ko po napapagtanto na galing ho ng Bulacan? Paano?
may kasama pong barangay captain dito ng San Ildefonso, Bulacan. Kasama po siya dun sa 3 nahuli na entrap ng operation ng NBI doon po sa delivery nila sa Santa Rosa, Laguna. Kaya po dito parang may lumalabas na involvement ng mga local government officials, no? At meron pa hong baril na nakita. So, daring ho itong mga smugglers, ay mga biyahero, nagdadala pa ho ng baril kapag sila ay bumabiyahe. Ano ba ibig sabihin nun? Sila ba'y handang lumaban kung sakasakali o yan ay protection nila? Kung talaga bang nagle-level up na ang mga smugglers ng sigarilyo at yung mga naglalako ho ng peking sigarilyo. Kaya ito, bago lamang ho ito na inilabas ng NBI netong July 31, 2024 lamang po. Ninaresto po nila 3 katao sa isang entrapment operation sa Santa Rosa, Laguna. Kasama po dyan ang isang barangay official ng San Ildefonso, Bulacan. At para naman po sa mga taga-vaping industry, siguro ito isang positive note dahil nagpalabas na po ng direktiba sa Commissioner Rubio na imbestigahan ang kumakalat na balita ugong-ugong hinggil po sa vape recycling and reselling sa merkado. Magugunita, may 10 episodes na ang nakalipas. Inabot pa tayo ng 10 episode ng atin pong ipinasingaw dito sa ating munting programa ang hinggil sa pagbebenta uli ng mga kumpiskadong smuggled yosi at vape. Nabanggit po natin dito na yan ay nakagawian na huyata ng mga tiwaling personnel ng Bureau of Customs na dinudukot nila sa bodega at ibinebenta uli. Kaya pala nagkalat ang flava sa bodega ni Tonyo. Nagkalat ang flava sa Team Google. Team Google. Google ng Google. At marami pong nagsiyaman. Kaya pala hindi nagagalaw itong si Tonyo dahil may protector. Ito, lumabas na tuloy. Lumabas na ang direktiba ni Commissioner Bien Rubio na imbestigahan. Inutusan po niya si Deputy Commissioner Juvimax Uy na tugunan ang mga binabalita sa Radyo Pilipinas, WIC, DCXL, DCWB at DCRH tungkol po doon sa mga corrupt BOC personnel na binebenta uli yung mga nakumpiskang vape. Bagamat ito ay meron pong safekeeping order na nagkakahalaga po ng 500 million ang pagtaya na nandoon ho sa bodega. Ayun, Kaya may fact-finding investigation na isasagawa si Deputy Commissioner sa pangunguna ni Deputy Commissioner Juvimax Uy para alamin. Kung aalamin kung ilan nga ba ang nandoon, tama ba sa inventaryo na may 500 million pa din? O baka naman 200 na lang naiiwan. Kasi yung iba ay pinasingaw na. Yung mga lusaw na vape ay naibenta na. Pinagkaguluhan si Tonyo. To the disadvantage of legitimate vape shop owners. Yan nga lang ho ang hirap. Nananagana ang isang tao, kumikita ng malaki, pero hindi niya inaalintana ang damage. Ang danyos na kanya pong nalilikha dahil siya ang nanagana, samantala yung mga nagsisikat na maging compliant, nangagsisilugi. Makonsyensya ka sana, Tonyo! At bilang panghuli, nakatanggap po ako ng isang computation. Computation po yan, galing daw po yan sa kay Mr. DJ. Si Mr. DJ.
Pinakita niya, sinir niya yung kanyang babayaran. Nahuli ho kasi yung isang vape bodega sa Maynila. Ni-raid ho yan noong Marso. Na maging matunog ho yan. 3 ho yata sila eh. Meron pang isa sa Rizal na nahuli pero hindi ho nag-ingay yun eh. Tapos meron pang isa bukod pa ho doon sa San Pablo. Pero ito ay isa po sa mga naging matunog na balita yung nahuli po doon sa Maynila. Ito. Ang nahuli ho sa kanya ay may kantidad na 9,999,000 yun po ang estimation. Meron pong VAT na 12% na 1.199 na hindi ho bayad yung VAT, Pero kinakarga ho yan doon sa summation, doon sa komputasyon. Ang cost, yung value ng mga produktong nahuli nasa 9.99 million. Tapos may 12%, kaya aabot ng 1.199 ikinarga doon sa dito sa total ng ML. Tapos ang inspection fee rate nasa 7,000 plus syempre yung VAT 1,199 aabot po sa 11,206,718. So lumalabas po dito na kung babayaran ho yung ng excise tax na kulang-kulang 2 million laang sana kung binayaran yung excise tax. Kasi papalo lang ho yan ng 11 million lahat-lahat kung dinaan sa legal. Kaso, hindi walang excise tax, hindi binayaran. Kaya, yung pinatungan siya ng surcharge na 50%. Nakakahalaga po ng 5,603,000 plus. Itong masakit. May interest pa ho. May interest pa. Magmula Marso hanggang Hulyo, 464,000. Kaya ang kanyang total amount due, inclusive of civil penalties, civil penalties pa lang ho, ay nasa 17,274,000. Binibiro mo, 9 million nung nakumpis ka, palagay mo ng 10 million. Pero babayaran mo 17 million, kulang-kulang 18 million. Etong bang mas masakit? Ayon sa Section 263, 50%, 10 times yung kanyang babayaran. Total excise tax due, 9,999,000. Tapos, times 10. Yun ang masakit pala. No? Kung nahulihan ka ng isang produkto na ang tax due, halimbawa, is 200 pesos, ipapaluho ng magkano yun. Isang pirasong vape lang, halimbawa, ipapalo na kagad ng kulang-kulang 1,000 ang babayaran mo. Hindi lang. Mga 2,000 plus sa isang pirasong vape. Anyway, dito na lumalabas yung masakit na hataw sa pag-iwas sa excise tax. Excise tax due, 9,999,000. Tapos, ang kanyang penalty ay times 10. Kaya 99,994,000 plus yung 11 million. Kaya pumapalo plus 11 million plus 5 million plus papalo sa 117,269,256 and 35 centavos ang babayaran nitong may-ari ng vape bodega na ni-raid sa Maynila. Nawa! Sa computation na yan ay magsilbing babala. Magsilbing babala sa mga vape shop owners, lalong-lalo na sa darating na 2025 na kung saan obligado na ho kayong na ang inyong lahat ng inyong mga paninda ay meron ng excise tax stamps. So wag nga po kayong magbaka sakali. Hayaan nyo na ho si Tonyo na magsugal. At dahil kapag siya ay natauhan, naisahan, sigurado simot ang lahat ng kanyang pinaghirapan.